Dear Dr. Love, ako po si Gemma, 28 anyos, mula po sa Nueva Vizcaya. Umaasa po akong mapili niyo ang aking liham kasaysayan para naman po makatanggap ako ng payo. Sa mga kaibigan ko at pamilya ko kasi, wala silang ibang bukang bibig kundi sadyang tanga lang daw po ako o di kaya'y malas sa tuwing nanghihingi ako ng advice. Imbis na tulungan ako, panay pang mamaliit ang nadidinig ko. Dr. Love, sa edad ko pong ito, nagkaroon na po ako ng 7 karelasyon. Pero hindi po sabay-sabay, ha? At masasabi ko pong sa 7 na yun, walang ibang iniwan sa akin kundi puro sakit at pag-question sa aking sarili. Ang first boyfriend ko, Dr. Love, iniwan po ako nang mabuntis ako. Ang mga sumunod ko namang boyfriend, tila hindi ako sineryoso. Hindi ko po alam kung may kinalaman sa pagiging single mom ko. Lahat po sila niloko ko, mga taksil. Napapaisip tuloy ako kung mayroon pa bang lalaki na kayang makontento sa isa. Minsan naman naiisip ko, baka sadyang maraming kakulangan sa akin. Sa 6 pong lalaki na yan, lahat po sila iisa ang halang na bituka. Pero yung panghuli ko po, umaasa ako na iba na. Ito pong pinaka-recent kong ex. Wala na po sana akong planong pumasok muna sa relasyon at nangako po ako sa aking sarili na magfo-focus muna ako sa aking anak. Hindi na muna hahanap ng makakatuwang, kaya nga lang po sadyang tsinaga niya ako. Hindi po nagtagal, nahulog po ako sa kanya. Nung kami na, sa unang bahagi ng aming pagsasama, talagang masaya. Muntik pa nga akong maniwala na siya na siguro ang para sa akin. Siya na siguro ang magtatapal ang mga sugat na hatid sa akin nung 6 na nauna. Pero ito nga po, Dr. Love, makalipas ang 3 buwan, nagulat na lamang ako at may umaaway sa aking babae. Ito pong pang-7 ko. Hindi naman siya nagtaksil sa akin this time, gaya ng naunang 6. Ang ginawa naman ito, nagtaksil siya sa asawa niya. Ginawa akong kabit, Dr. Love. Wala akong kamalay-malay na kabit pala ako. Kaya pala mahal na mahal ako. Nakakaloka. Dahil nga sa matatamis niyang salita at pangako, kamuntik na nga rin po akong pumayag sa sitwasyon. Isa pa, hindi naman ako niloloko sa pagkakataong ito. Kaya nga lang po, hindi ko naman maatim na ako naman ang ginagawang kasangkapan sa panluloko sa kanyang asawa. Hindi rin po ako tumagal, lalo nang malaman kung may mga anak na pala sila. This time, ako na po ang nakipaghiwalay. At hanggang ngayon, hindi po ako makamove on doon sa panghuli na yun. Sa kanya ko lamang po kasi naramdaman ang mahalin ng buo at matrato ng tama. Dr. Love, may mga gabing gusto ko siyang tawagan. Gusto kong bumalik sa kanya. Gusto kong angkinin siya. Pero idinadaan ko na lang sa kasal. Sa dasal pala. Ay, nako. Hanggang kailan po ba ganito? Hanggang kailan po ba ako malas? Mali lang po ba talaga ang lahat ng desisyon ko? Paano po kung isang gabi hindi ko mapigil na bumalik sa kanya? Iniisip ko rin po na paano pala kung hindi naman talaga para sa isa't isa ng asawa niya? Paano kung kami pala? Pero hindi ko kayang panindigan ang nararamdaman ko dahil sa ayokong sirain ang pagiging mag-asawa nila, lalo at kasal sila. Ano po bang gagawin ko? Gumagalang, Gemma.
Maraming salamat, Gemma, sa iyong pagtitiwala. Ako'y nabagabag ako, Rome, at saka Direksye dito sa kanyang bandang huli ng kanyang sinulat dito. Sabi niya, Dr. Love, may mga gabing gusto ko siyang tawagan. Gusto kong bumalik sa kanya. Gusto kong angkinin siya. Pero idinadaan ko na lang sa dasal. Ibigay ko kaya ang mga cellphone numbers yung dalawa. Si Rome at saka si Mike Bulayog. Binata pa yan, si Mike Bulayog. Oh. Kaya lang, may nauna ng 7. Ganun. Naalala ko yung guest namin sa Face to Face, yung mga kumakanta ng hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Ganun si Mike. Sabi Mike. Ay, ako. Okay, balikan natin ang kasaysayan. Hindi kita tinatawanan, Gemma, ha? Natatawa lang ako sa sitwasyon at naglalagay lang ng konting humor para hindi masyadong mabigat. Okay. Gemma, normal sa isang tao ang magka-crush, magkaroon ng infatuation, ma-in love, lalo kapag sa babae ay ibinibigay namin ang weakness ninyo. Anong weakness ng babae? Tanong mo nga kay Jen, si Jen lang ang babae dito eh. Itanong mo sa mga babae, ano ang weakness nila? Ang weakness nila, pag naramdaman nilang ang atensyon mo ay nasa kanya, umiinog ang mundo mo sa kanya, handa kang proteksyonan siya, handa kang makasama siya sa mahabang panahon, yan ang weakness ng babae. Bibigayan. At sa mga makabago na mga babae, hindi lamang yung pagtitiwala ang ibinibigay. Hindi lamang yung matamis na oo ang ibinibigay. Itong mga panahon na ito, napakadaling ibigay yung minimina nila, yung itinatago nila sa likod ng panty nila. Napakadaling ibigay. O kita mo, ito nga si Gemma naging single mother dahil yung unang nakarelasyon niya ay nasira kaagad ang garter ng kanyang panty at naibigay kaagad. Hintay, maniwala ka, hindi po tatanggihan ng mga lalaki yan pag pinakita mo. Maniwala ka. Sinong lalaki ang tumanggi doon sa itinatago sa likod ng panty? Di ba, ha? Unless marumi yung babae. Di ba? So, kapag ibinigay, talagang kukunin po yan. Parang mga manok yan mga ako na yung mga lalaking katulad ko pagka nakaamoy ng kakaibang amoy. Di ba? Pag nakakita ng kakaibang nakikita, sinusunggabang ka agad, tinuto ka, kumbaga sa manok. Kaya, mag-iingat kayo, ha? Mga babae. Normal lang na umibig, pero wag niyong apurahin, tinamaan ng kulog na buhay ito. Wag niyong apurahin na makipagrelasyon. Tingnan mo, sa 7 karelasyon mo, hindi ka seryoso. Bakit? Kasi napakadaling makuha yung itinatago mong mina. Pag madaling makuha, madaling pawalan. Pahirapan mo. Diba? Be honest. Sabihin mo sa karelasyon mo, ako'y merong anak ng isa, ha? Hindi mo dapat ikwento na kung nakailang ka na. But just be honest. At sabihin mo, ako'y dalandala na kasi ayokong lagi akong tinutukso. At sa tingin ko naman, Gemma, medyo may kulang ka ng paligo sa gabi. Ang gawin mo ganito, ugaliin mong maligo sa gabi. Yahoo! Huwag kang maligo nang gumagamit ka ng water heater, ha? Maligo ka ng malamig na tubig. Kung pwede, lagyan mo ng yelo,
Ipaligo mo yung tubig na may yelo at nang hindi nag-iinit ang katawan mo, tinawaan ka ng isa. Ngayon, naghahanap ka na naman ng kakamot sa'yo. Ilang beses ka nang nakamot. Bakit hindi ka muna magpahinga? Okay? Respetuhin mo muna ang katawan mo na hindi kung sino-sino na lamang ang sasawsaw sa platito ng patis mo. Ako'y mahilig kumain ng sinigang. Sinigang na baboy na maraming taba, merong okra, diba? May sitaw, may kangkong, may talong, may labanos. At gustong-gusto ko, isinasawsaw ang baboy na maraming taba sa patis na mayroong sili. Sarap. Lalo bagong luto ang kanin mo. Sana all. Sana all. Actually, hindi ako naglalagay ng kalamansi pag sinigang. Pag nilaga, nilalagyan ko yung patis. Oo. Kung ang kanin mo ay bagong ani, nako, pagkasarap-sarap yan. Parang gusto ko nang umuwi. Oo. Ngayon, ayoko na yung platito ko ng patis na sinasawsawan ko, sasawsawan din ng iba. Kumuha ka ng sarili mong platito, lagyan mo ng patis. Gamitin mo yon. Huwag kang makisawsaw doon sa aking platito ng patis. Ganyan ang nangyayari sa'yo. Ang platito ng patis mo, kung sino-sino ang sumasawsaw, pagka nakita mo yung platito ng patis mo kulay itim na sa dami ng kamay na sumawsaw dyan. Diba? So, konting respeto sa iyong pagkababae, sa iyong pagkatao. At itong panahon na ito, huwag munang makipagrelasyon. Huminga ka muna. Bigyan mo ng mga 3 taon na pahinga. Masyado bang mahaba yun? 3 taon na pahinga. Huwag ka muna makipagrelasyon. Pagtuunan mo ng pansin ang iyong anak, alagaan mo, turuan mo ng values. Mangarap ka at gumawa ka ng mga bagay na makatutulong para maabot mo ang mga pangarap mo. Diba? After all, nanay ka na. Happy Mother's Day sa'yo sa Sunday. Diba? So, wag na munang give yourself time to heal. Kasi, pag hindi ka pa nag-heal, sasamantalahin ka na naman ng tao. So, hindi lang naman dyan umiinog kasi ikaw pumapayag ka na malaglag ang panty mo nang hindi kayo kasal. Bayaan mong paghirapan nilang makuha yung minimina mo dyan sa ilalim ng panty mo. Bayaan mong maghirap sila. Hindi yung isang kalabit lang bibigay mo ko agad. After all, katawan mo yan. Ha? Ay nako. Dalangin ko, Gemma, sa edad mong 28 anyos, matutuhan mo ring respetuhin ang iyong sarili. Ha? At kapag ganun ang mangyayari, mas makabubuti na makapahinga muna ang iyong katawan, ang iyong isipan sa pakikipagrelasyon at ituon mo muna sa iyong anak ang iyong panahon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.